At ito po ang unang form na kailangan po nating isubmit kay Facebook. At ang nilagay ko lang po dito ay, "Hi Facebook team, my Facebook account has been disabled by mistake. I don't have any violations that violate community standards. Kindly help me to fix my disabled account." What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-recover ang na-disabled na Facebook account. Kung na-disabled yung Facebook account mo ay huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita na ma-recover yan. Pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Yes, marami pa nga rin pong namomblema dahil nga po na-disabled yung Facebook account nila at hindi na nila ito mabuksan. At syempre, tutulungan kita para mabalik at ma-recover mo yung Facebook account mo. Sa pag-recover po natin ng disabled Facebook accounts ay kailangan meron kang valid ID. May dalawang form lang po tayong kailangan isubmit kay Facebook at kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Kung na-disabled yung Facebook account mo ay huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita para ma-recover at mabuksan ulit yung Facebook account mo. Sa pag-recover po ng na-disabled na Facebook account ay just make sure lang po na meron kang valid ID dahil may sasagutan po tayong dalawang form mamaya. At ngayon, simulan na po natin. Ang unang step sa pag-recover ay gumamit po tayo ng Google Chrome or any browser. Dito po ay type or search lang po natin ang "My personal account was disabled." So ayan, tinatype lang po natin. After po natin yan ay search lang po natin yung "My personal account was disabled" at lalabas po dito yung nasa pinakaunahan at pindutin po natin yan. At ito po ang unang form na kailangan po nating isubmit kay Facebook. Ang nakalagay po dito, "If you think your account was disabled by mistake, please enter the following information and we will consider your profile for review." At kailangan masubmit po natin yung form na to within 30 days. At ngayon, ang unang sasagutan po natin ay ang paglalagay ng login email address or mobile phone number. Yung email or phone number na ilalagay po natin dito ay yung connected or yung ginagamit po natin sa ating Facebook account na na-disabled. Yung ilalagay nyo po dito ay nakadepende po sa active na ginagamit nyo po sa pag-login ng inyong Facebook account. Pwede pong email or phone number. Kapag nalagay nyo na po dyan yung email ninyo or phone number, dito naman po tayo mag-proceed sa full name. Yung full name na ilalagay nyo po dito ay kung ano nga po yung full name na nakalagay po sa inyong Facebook account na na-disabled. Mas maganda na yung full name ninyo ay match po or parehas po na nasa valid ID ninyo. At pindutin lang po natin yung choose files para makapag-submit po tayo ng valid ID. Again, yung gagamitin nyo pong valid ID ay dapat kayo po mismo yung may-ari nun at hindi po expired. At mas maganda po kung napicturean nyo ng malinaw at maayos yung valid ID na ipapasa ninyo. After po nyan ay may nakalagay po dyan na file, ibig sabihin ayan po yung valid ID na ipapasa ninyo. Ang advice ko lang po sa inyo ay make sure na i-double check nyo po yung email, full name at yung ID na ipapasa po ninyo. At kapag okay na po at confident ka na, pindutin mo lang po yung send na nasa baba. At ipapakita ko po sa inyo yung kadalasang problema na nai-encounter ng mga na-disable na Facebook account. Kung makikita nyo po dito may nakalagay na "Your information couldn't be submitted" or minsan naman napalitan na yung email or mobile phone number ng kanilang Facebook account kaya hindi nila masubmit yung form na ito. Kaya ang simpleng advice ko lang po kung bago pa lang na-disable yung Facebook account mo mga 1 day or 2 days, mas maganda na sagutan mo na agad yung form na ito. Kapag nasubmit mo na po yung unang form na sinagutan po natin ay okay na po yun. Kailangan na lang po natin maghintay ng review and approval kay Facebook within 7 days. At ngayon naman po ay mag-proceed na tayo sa pangalawang form na sasagutan natin. At ngayon dahil tapos na po tayo mag-submit ng unang form ay kailangan na po natin mag-proceed sa pangalawang form na pwede po nating isubmit kay Facebook. Balik po ulit tayo dito sa Google Chrome at i-type lang po natin dito sa search bar yung "disabled ineligible". At syempre i-search lang po natin yan. At yung unang lalabas po dito sa na-search po natin ay pindutin lang po natin yan. So ito na po yung pangalawang form na pwede nating ipasa kay Facebook sa pag-recover na na-disabled na Facebook account. At dito po may nakalagay na "Only submit this form if your account has been disabled for violating Facebook community standards." At ang unang sasagutan po natin dito sa form ay yung paglalagay po ng full name.
Again, yung full name po na ilalagay po natin dito ay kung ano yung full name na nakalagay po sa ating valid ID at Facebook account natin. Ang reason lang po ay nire-review po talaga ni Facebook yan, kaya dapat tama po. Ngayon naman ay kailangan nating ilagay yung date of birth natin o yung birthday natin. At ang pinakamahalaga po dyan ay ang paglalagay po ng additional info. Bakit nga ba? Dito po kasi natin ilalagay yung mismong concern natin sa na-disabled na Facebook account natin para syempre ma-recover po natin ulit. At ang nilagay ko lang po dito ay, "Hi Facebook team, my Facebook account has been disabled by mistake. I don't have any violations that violate community standards. Kindly help me to fix my disabled account. Thank you." At huwag po kayong mag-alala dahil pwede nyo pong gayahin yung nilagay ko po dito sa may additional info dahil nilalagay ko po yan dyan sa may pinned comment section sa baba para hindi na po kayo mahirapan at gayahin nyo po ito. And after po nyan ay kailangan na po nating ilagay yung email address or mobile phone number na nakalagay po sa ating Facebook account. At dito naglagay na nga po ako ng email account or email address na ginagamit ko. And after po nyan, much better po na i-double check po nating mabuti at i-review po natin lahat ng tinype po natin dito at nilagay natin dito sa form. At kapag okay na, ay pindutin lang po natin yung send na nasa baba. At ngayon naman po, ay papakita ko po sa inyo yung mga reasons or dahilan kung bakit nga ba nadi-disabled ng isang Facebook account. Posting content that doesn't follow the Facebook terms, using a fake name, impersonating someone, continuing behavior that is not allowed on Facebook and goes against our community standards, and lastly, contacting other people for the purpose of harassment, advertising, promoting, or other conduct that is not allowed. At ayan po yung mga reasons kung bakit nga ba nadi-disabled ang isang Facebook account. Ang kagandahan po sa ginawa po natin kanina kung bakit nga ba tayo nagpasa ng dalawang form para sa disabled account ay para makapagpasa po tayo ng appeal kay Facebook. Mas maganda at mas okay po yun para maging under review yung account natin at ma-review talaga at ma-double check ni Facebook kung meron nga bang violation or by mistake lang yung pag-disabled ng Facebook account natin. At ang simpleng advice ko lang po sa inyo ay maging aware po tayo sa mga pinapost po natin sa Facebook para maiwasan po natin na ma-disable yung Facebook account natin. At ganoon lang po yung kailangan yung gawin na kung saan may sasagutan po tayong dalawang forms na ipapasa natin kay Facebook. Kailangan po kasing dumaan sa under review yung mga profile or personal account natin para ma-review ni Facebook kung talagang na-disabled yon through violations or by mistake. Paano natin malalaman kung okay na at na-recover na natin yung disabled Facebook account natin? Kailangan nyo pong itry na mag-login ng Facebook account nyo paulit-ulit, araw-araw, para ma-check nyo kung nabubuksan nyo na yung Facebook account nyo. At kapag na-open nyo na po, ibig sabihin na recover nyo na yung Facebook account nyo. At ganun lang po yung dalawang steps na kailangan natin gawin para ma-recover natin ang na-disabled na Facebook account. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!